Hello, good morning, good evening, o anumang oras dyan. It's a rainy Sunday from Granada Hills, Southern California, USA. Itong video na to, medyo kakaiba to dahil we're going to discuss dun sa yung pag-abduct dun sa mag-asawang Maduro ng Venezuela. Usually, ang topic natin sa politics sa Philippines. Medyo maiba naman. Ano ba tong importance ng pagkuha dun sa mag-asawang Maduro? Although itong Venezuela is maliit na bansa to sa South America. Malaking repercussion to, malaking impact to sa buong mundo. Kasi ang Venezuela, although is a small country in South America, the biggest oil reserve, crude oil reserve. Crude oil means hindi pa process, no? So malaking potential to kung sino makakakuha ng oil na to. Actually, dati tong Venezuela, one of the richest nation, or if not the richest nation in South America before, no? Kaso nga nagkaroon ng mismanagement dahil nga doon kay Chavez, Hugo Chavez. Tapos, diktador yun for how many years. Na-isolate yan, na ini-embargo ng US yan dahil anti-US yung policy nila. Tapos nga, after namatay si Hugo Chavez, ang pumalit dito ito nga si Maduro. Etong si Maduro, ang daw niyan, kaya in-invade ni Trump yan, dahil drug trafficking. Diba, in the previous days, binobomba yung mga lancha. Diba? Dahil ayun daw ang source daw ng drugs sa US. Pero actually, alam naman natin sa data, galing sa Mexico, hindi naman sa Venezuela. Tapos, kung talagang drug trafficking ang di ba pinardon ni Trump recently na yung ex-president ng Honduras na talaga inindik na ng US jury sa drug trafficking. So, let's set aside na ang reason yung drug trafficking, hindi ganun. Siguro lang dahil nga sa langis, yung daming langis ng Venezuela. So anyways, ito, nagulat din ang buong mundo dahil although parang hindi na rin dahil recently parang may preempt mga ginawa ni Trump, binomba niya yung Nigeria dahil daw pinuprosecute yung mga Christian doon. Tapos binomba niya rin yung Syria dahil may pinatay na sundalo, no? So hindi natin alam kung ano itong mga ni Trump, no? Kasi ang foreign policy ni Trump talagang napakagulo Yung talagang the most unpredictable, the epitome of yung when it comes to policy Kasi hindi naman statement to si Trump di ba? Hindi naman talagang seasoned politician yan. So although this is his second as a president, dahil siya yung 45th and 47th president. So anyways, bakit ba na-invade hindi in-invade, bakit nag-intervene na naman ng US? Alam mo, may history ang US ng intervention talaga ever since pa. Ang dami ng bansa na pinakailaman ng US. Pero it turned out na hindi maganda. Let me give you some examples, no? Kasi medyo rin tayo sa history. Unang-una, bigyan natin muna yun sa Iran. Ang Iran dati, meron duly elected na head yan. Ngayon, medyo anti-US, pinalitan yan. Ang pinalit si Reza Pahlavi. Yung Reza Pahlavi, monarchy yun Naging abusado rin yun. Ngayon, tinapol daw ni Khomeini, ni Ayatollah Khomeini. Since then, naging kaaway na natin ang Iran, di ba? Meron pang hostage situation dyan.
inabduct yung more than a year yung mga US sa embassy nila. Tapos let's say ano naman sa Asia naman si Sukarno, head ng Indonesia yon. Sabi nila naging parang pro-communist. Pinalitan ni Suharto. Suharto is the most corrupt president ng Indonesia. 'Di ba? Na dumubog ang Indonesia, mabuti na kasabay nila Makoyan. Mabuti na lang ngayon medyo naka-recover sila. Yung dati nilang president si Widodo. One of the biggest and promising economy sa buong mundo is Indonesia. No? Tapos yan, dalawang bansa na yun. Nakialam din yan sa Vietnam, di ba? Nakita mo yung Vietnam, talo tayo sa Vietnam, talo ang US. Nagkaroon ng domino effect. Naging komunista na rin yung Cambodia, Laos. Di ba hanggang ngayon komunista ang Vietnam. Ngayon, nakialam na naman din sa Afghanistan. Dahil in-invade ng Russia ang Afghanistan, sinuplayan natin Mujahideen, di ba? At it turned out na yung Mujahideen, si Obama bin Laden, di ba? Yan ang naging cause din ng 9/11. At tapos, natin yung inalitan natin regime. Nag-take over tayo. Pinakawalan din natin. Umalis din tayo. Ngayon, bumalik na naman Taliban. So, ang daming take over ng US na hindi maganda. Tapos kay Hussein. Di ba? Bin-invade natin ng Iraq. Tapos din, binalik din natin sa kanila. Pagtapos yun, lumabas yung ISIS. Di ba? Ni Islamic, yung extremist. Nakialam din tayo sa Chile. Tinapol daw natin si Allende. Pinalit si Pinochet ng Chile. Ewan ko, how do you pronounce it? Pinochet o Pinochet. Na isa sa pinaka-human right violation, ang dami namatay sa Chile noon. So, ang military intervention ng US is magastos na, tapos hindi pa nagiging ang sentiment ng tao anti-American. Ang ganda rin ng image ng America when it comes to, 'di ba, ang military intervention na mahirap sa Amerika, medyo anti-American yung iba Tsaka yung policy ngayon ni Trump. Alam mo, US, dati yun, maganda. Kaya hindi ko alam yung Make America Great Again dati naman great ang America before. Di ba, tayo yung Marshall Plan. Yung sa US, sa Europe, yung after the devastation of World War II. Tayo yung Marshall Plan na inano natin ng Europe, na buhay ulit. Tayo rin yung nag-airlift, yung sa Berlin, yung nag-divide yung East and West Germany, di ba? Nag-airlift tayo ng mga supply para hindi maguto yung mga sa West Germany, sa Berlin. Magandang tapos meron tayong Peace Corps, tapos yung USA, tinanggal lahat ni Trump, no? Pa yan, ina-establish yan before, during the regime of Kennedy. So, ang talaga is, ang policy ni Trump ngayon, hindi natin maintindihan yung foreign policy niya. Ina-antagonist niya yung mga allies natin. Gaya ng Canada, sabihin ba naman na gawing 51 state? Kaya mo, walang mga alis tourist ang Canada. Tapos yung Greenland, bibilin din natin yung Greenland. Hindi naman for sale yung Greenland. Yung Greenland autonomous region ng Denmark yan. Ang pareho natin member ng NATO yan. So hindi natin alam yung policy ni Trump, no? Hindi natin alam kung ina-antagonize yung mga allies natin gaya ng India. Dati very close natin yan India Yung kay Modi. Pero binigyan niya ng 50% tariff. Di lumapit ngayon kay Xi Jinping. In case na i-invade yung Taiwan, imbis nakakampi natin ng India, hindi na makikialam yan. So, hindi ko alam kung anong policy niya, no? At saka ito, ang malabo dito sa Venezuela is wala silang yung susunod na you won the war, pero paano mo how you manage it, no? Gaya nito, ang sabi niya doon sa press conference ni Trump, sinabi daw
nakausap Daniel Rubio, yung Vice President, yung Rodriguez. Ngayon hindi. Ang sinasabi nag-press conference yung Rodriguez, yung Vice President, sabi daw, ibalik daw si Maduro dahil kinidnap. Tsaka we will defend our territory and our resources. Biro mo yun. Biro wala silang, wala silang plan na, Kaya sabi nga nila, just wag the dog para daw ma-divert yun sa Einstein file. Pero sabi ko nga, since Trump is our president, kinukontra ko yan, pero bilang US citizen, concerned din ako. Kaya gusto ko maging successful tong yung pag-aano ng, biro sabi niya we will parang sinasabi na we will govern, tsaka yung use ng langis. Di talagang tsaka ang mabibigat nito, galit na galit tayo sa Russia dahil in-invade yung Ukraine. No? Tapos, ginawa natin, di ba? Tapos, baka magbigyan ng reason natin yan in China na para invade ang Taiwan. Sasabihin nila, Taiwan is their integral part ng China yan. O, biro mo yan. Para ma-justify pa nila. Although, hindi to yung president na nangyari to dahil nangyari na rin to, di ba, yung kay Noriega sa Panama na kinuha natin doon sa embassy pa sa may Ecuador. So, etong topic na to, medyo kakaiba to dahil usually, parang gawa-gawa ko ng video, Philippine politics Pero ito, hopefully naman, maging maganda naman ang resulta dahil actually may mix emotion ang mga Venezuelan dahil baksak na baksak ang economy nila Talagang dapat talagang mapalitan na yung regime nila. Ang kaso naman, siyempre, mga Latino yan, matataas ang pride niyan. Ayaw din nila na magkakaroon sila ng ang mag-head parang magiging puppet government ng US. So let's hope and pray na maging maganda sana ang So this is it for now for this video. Kakaiba dahil iba ang topic, hindi yung Philippine politics. Okay, this is it for now. Bye.